Meron din po akong report regarding sa incident na nangyari. So, appreciate po namin lahat ng mga sponsors na nagtutulong-tulong para po maisagawa itong napaka-engranding Debu ni Viancy. Ngayon po, bilang may mga pag-uusap ang lahat ng sponsors, meron silang mga naka-assign na tao kung sino ang sasagot nito, sasagot nito, sasagot nito. Kumbaga, personal po nila itong plano. Meron po silang inassign na treasurer and dun po nila unang pinapadala yung mga kailangang pambayad sa suppliers and also pang bigay din kay Viancy. Medyo nagkaroon lamang po ng problema kasi meron po mga personal na nangyari like nagalaw po ang pera pero gayon pa man inaayos na po ito ng mga ibang sponsors and ng team para maasikaso po siya at maging maayos po yung flow ng Debu ni Viancy nang walang problema. So ngayon, pinapakiusapan po din namin na sana ay makikooperate po ang lahat regarding sa kung ano man po ang magiging desisyon at sasabihin din po ni Rab para po hindi na po magkaroon ng commotion sa mismong event and after the event. So Rab, anong masasabi mo regarding doon sa mga sponsors natin? So, unang-una po sa lahat, gusto kong thank you sa inyong lahat. Sobra. And yun nga, hindi ko na-expect na may ganun palang problema sa loob. Nagalaw nga yung pera na dapat ay may gagamitin sa Debu ni Viancy, yung iba doon. So, yun, siguro ano na lang po, hintayin po natin kung mababalik ba kaagad. Huwag muna po siguro tayong gumawa ng ingay kasi masisira din po yung baka salit na yung Debu yung pag-usapan, baka pag-usapan yung issue. So, pangit din, di ba? So, wag na muna siguro. Paanin muna natin. Kung may problema po kayo, kung di pa rin bumayad, after ilang weeks, saka po kayo magreklamo sa kanya. Pero, siguro po, after nung Debu, wag na muna po natin, wag tayong mag-open ng mga ganyang issue kasi okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. Sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay tayo po ay magbibigay ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaction po tungkol nga po dito sa naglabasang mga kuro-kuro, mga sapantakan ng ating mga supporters, viewers, at the same time mga kasamahan po natin, mga reactors dito po sa loob po ng Kalingap. Ang pinag-uusapan nga po yung itong masayang 18th birthday po ni Baby Viancy, pero kaakibat po ng successful na birthday ay masaya at successful na birthday ay mayroon naman pong kaakibat na issue. Naku po, mga kaibigan, mga kalingap, pag pera po talaga ang pinag-uusapan, napakahirap po talagang usapin itong tungkol po sa pera. So sa ating gobyerno na lamang po mga kalingap ay talaga naman pong napakahirap pag-usapan. Kung saan napupunta ang mga kaperahan po ng bayan o kaban ng bayan. So ganito rin po yung nangyayari dito po sa community po ng Kalingap. Imbes na po na ito po ay nakalaan sa isang magandang ganap o mapunta po sa kinauukulan o pinagtutungkulan o pinatutungkulan na tao, yung beneficiary na dapat po makatanggap po ng perang ito ay napunta lamang po sa isang tao. Okay? So ito yung pag-uusapan po natin, pero bago po yan mga Kalingap, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At kung bagong silip lang po kayo, bagong dating lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise,
mega love shout out sa ating mga kasamaan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners. Sa pamumuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon, aka Birador. Okay? At tangkilikin din po natin ang ating mga Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers, lalo na po yung mga nariyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. Okay? So sabi ko nga mga Kalingap ay pinag-uusapan at nadadawit po ang mga ibang tao na wala naman pong kinalaman sa sitwasyon. So ito yan po yung sinasabi, idinadawit o sinasangkot ang pangalan po ng presidente po ng Kalingap, ay na presidente po ng Karepa na si Birador. Okay? Unang-una sa lahat, itong mga anti-Kalingap, ito yung mga team, ito yung mga grupo na sinasabi po nating anti-Kalingap ay sila po yung nangunang nag-content tungkol po dito. Okay? Mali-mali naman po yata, mali-mali yung kanila pong mga impormasyon na nakakalap. Okay? So una sa lahat, yung video po na nandyan po sa unahan ng ating pong video ngayong araw na ito mga Kalingap ay nakuhanan po yan o inirecord po yan nila Kalingap Rab at ng Mr. Alvin ng ALM bago birthday o bago mag-event o bago ganapin yung birthday. So nag-confer po sila tungkol po sa financial status ng gaganaping event at nabanggit nga po dyan mga Kalingap ni Kalingap Rab at ni Alvin na mayroon po talagang nawawala. Okay, nawawala. Ibig sabihin bakit nawawala? Okay, so wala pong para sa akin ay wala pong kasangkot po dito na mga vlogger, mga scouter, at mga reactor. Kasi yun po yung ating pagkakaintindi mga Kalingap na itong si President Birador ay idinadamay at hindi na po maganda mga Kalingap yung mga nababasa po nating mga komento na nagdadawit o nagsasangkot po kay Birador. Birador po sa kanya pong sa kanila pong mga live sa mga comment section mga Kalingap. Siguro na nakikita po naman po niyo siguro mga Kalingap yung mga mga komento na nababasa po niyan. Okay, ito po halimbawa mga Kalingap. Sinasabi dito, sandali. Okay, hala, may ganyan. Kasi nauna po kasi na nag-content itong mga nasa kabilang panig, yung mga anti-Kalingap, mga Kalingap. So, ito ngayon po yung mga komento ng mga tao sa kanila pong mga live, okay, o mga upload. Sabi po, hala, may ganyan na naman pala na issue. Dati si Brother Jose nagdidikwat ng pera ng sponsor. So dito sinasabi na itong si Brother Jose, may mga ganito na naman daw po na pangyayari na parang may kahalintulad na pangyayari noong panahon kung saan po itong si Brother Jose ay idinadawit pa dito sa ating usapin mga Kalingap. So, okay, halamay na ganyan na naman pala na issue dati si Brother Jose nagdidikwat ng pera ng sponsor. Nako, hindi mapagkakatiwalaan si Birador. So, ibig sabihin, naniniwala po sila na itong si Pres Birador po ang sangkot po doon sa pagtatanggap ng pera ng mga sponsor. Okay? Ibig sabihin ay nasa isipan po siguro ng mga nagkomento na ito, mga Kalingap, ay itong si Pres Birador ang pinagpapadalahan ng mga sponsor para sa event ni EDC. Okay? Unang-una sa lahat, itong si Pres Birador ay reactor. Hindi po siya authorized. Alam po naman po niyo, hindi siya authorized na siya po ang pagpapadalhan po ng pera ng EDC. Okay, malinaw po dito, mga Kalingap, na bagamat natalakay na po ito, okay, natalakay na po ito, pero ayaw kong, at ipati rin po nga itong si Birador, mga Kalingap, ay nakapagbigay na po ng pangalan ng mga sangkot po dito. Okay? So, ang katotohanan po niyan, di ba sinabi ko doon sa vlog po ni
doon sa video clip na sa unahan po nito ay bago pa man po mag-birthday po, bago pa naman po yung event ay nailabas na po ni Kalinga Prab na talagang nga daw po may nawawala o may hinahanap po sila. Itong mga sponsors ay hinahanap po nila sa isang tao na kapwa din po nilang sponsors na itinalaga po nila siguro itong bilang isang treasurer. So ibig sabihin, walang kasangkot dito na charity vlogger, na scouter o isang reactor. Okay? Kasi may nabasa din po ako na para bagang ang nasa isipan po ng viewer doon sa live na yon ay tukoy po nila kung sino po ito na tao na nakadispalko o nakagastos po ng pera. So sa isip po nila lang yun, bagamat hindi po nila pinangalanan, pero alam po natin kung sino po yung tinutukoy nila na charity vlogger daw, na scouter. Walang kasangkot po ng ganito. Ito po ay usapan ng mga sponsors po lamang. Mga sponsors na gustong magbigay doon sa birthday po ni Baby Beyonce. Pero nung kahuli-hulihan ay nalaman po nila, na discover po nila na yung ambag po ng kanila pong mga members, yung ambag po ng mga members ay hindi maiabot. Hindi maiabot kay Baby Beyonce sapagkat ito daw po ay nagastos po ng tao na kanila pong pinagpadalhan. Okay. So linawin natin yun, mga sponsors. So ang EDSI kasi, mga kalingap, ay may kanya-kanyang team. Iba-ibang team po sila kung ano-anong may EDSI Fanatics, may EDSI International, may EDSI Italy, may EDSI Hong Kong, may EDSI, kung ano-ano pang mga team po yan, mga kalingap. Okay? So itong tao na ito, itong mga team na ito ay nag-ambag-ambag bawat founder. Bawat team may kani-kanila pong founder. So para mabigyan po sila ng kasiyahan itong birthday na ito ay sila po ay nag-ambag-ambag. Okay, ganyan naman po tayo, mga kalingap, pag may sinusuportahan tayo, kung tayo po ay isang grupo, organisasyon, ganun po ang ating ginagawa, mag-aambag-ambag po tayo. Pero ang hindi maganda dito, mga kalingap, yung pinagkatiwalaan po nila na kolektor, yung pinagkatiwalaan nilang kolektor ay siyang nakagalaw doon sa pera. So, ibig sabihin, hindi pa po naipapaabot sa sino man pong mga authorized na tatanggap po, gaya po ng nasa isipan po ninyo na maaring mga Kalingap Boys, maaring itong si Dr. Lab na siyang charity vlogger, at alam po naman po natin, identified po itong si Dr. Lab na malapit kay Baby Beyonce, na maaaring siya po yung pagpapadalhan. O kaya naman po, direkta po kay Kalinga Prab. Pero sabi ko nga, hindi pa po doon nakakarating. Hindi pa po doon nakakarating. Nandun pa lamang po, doon sa collector na itinalaga po ng mga iba't ibang founder, iba't ibang team ng EDSI. Okay. So dito, mga Kalingap, mali po itong sinasabi po ninyo na itong si Presbyrador ay kontratista ng Kalingap. Ito po, kontratista. Iniugnay na po nila itong problema po natin sa ating bayan, kung saan po limpak-limpak na pera ang kinamal ng ating mga kontratista para kumita o para magkaroon po ng malalaking pera. Ganon po ang iniugnay po ngayon kay Presbyrador. Pero sabi ko nga ay hindi po ganoon. Ito po ay between sa mga sponsors na hindi pa po nakakaabot sa mga tao na dapat pong pagbigyan. Okay, isa pa pong komento po dito, mga Kalingap. Membro po yan ng grupo. Pagtatakpan na lang nila yan. Hindi siguro mabigyan si Birador. Kaya tumahol. Ito yung siguro yung tinutukoy nila, mga Kalingap,
na itong si Presbyrador ay nag-live para magpaliwanag. At sinasabi niya na mayroon po talaga, may tao na nakagalaw. Ang laki-laking pera, mga kalinga. Mabuti sana kung 10,000, 5,000, 20,000 ay madaling ibalik sana. Pero dito sa hinahabol po nila, mga kalingap, ay malaki. Kasi iba-ibang grupo, iba-ibang team po yung nakuhanan po ng pera na hindi maipaliwanag kung nasaan. At personally, meron siya pinagsasabihan na nagamit po niya ng pera dahil emergency. Pero hindi na po tayo pupunta po doon, mga kalingap, dahil sila po yung mayroong mga resibo, mga patutuo na itong taong ito ay nagalaw po nga niya yung pera. Okay. Sa katotohanan dito, mga kalingap, ay kaya nag-live po itong si Birador ay sapagkat siya po ang naatasan. Okay. Siya po ang naatasan na mag-imbestiga tungkol dyan sa sitwasyon. Okay. Siya yung mag-iimbestiga. Kaya siya po, si Birador, Pres Birador, mga kalingap, siya po yung nakikipag-ugnayan, nagme-message sa mga taong may kinalaman, may mga members po, sa mga members po ng EDSI, sa mga iba't ibang team ng EDSI fans. Siya po ang nakikipag-ugnayan at gusto niya po sanang bigyan ng paliwanag o gusto po niyang malaman kung ano yung katotohanan bawat dito. Kaya nga po, kung inyo pong napapansin, ang mga reactors po, mga official reactor ng Kalingap ay hindi pa po nagpo-content tungkol po dito sapagkat ang gusto po sana namin, ang gusto po sana ng pamunuan ng Kalingap, mga officers ng Kalingap ay maimbestigahan muna at binibigyan po nila ng pagkakataon itong tao na ito na maipaliwanag po niya yung sarili at binibigyan din po nila ng sapat na panahon upang sa ganun ay kung maaari ay ibalik na lamang po yung pera po ng mga members po ng mga iba't ibang team. Yun po, kaya nga nananahimik muna sana ang Kalingap reactors. Pero nanguna naman po ang mga Kalingap, ang mga antay. So paano po ang gagawin? Kaya napilitan pong mag-live po itong si Presbyrador upang sagutin o ipaliwanag po ang kanya pong nalalaman. Kaya nga po mamayang gabi po yata sa Karaba ay inaanyayahan po yung mga sangkot dito sa issue na ito upang maipaliwanag po nila ang kanilang mga sarili. Yun lang po mga Kalingap. Hindi po ito kasangkot o hindi kasali po itong si Presbyrador. Siya lang po yung nag-iimbestiga. Kaya mali po yung sinasabi po ninyo na hindi nabigyan itong si Presbyrador kaya tumatakol at hindi rin po tama yung sinasabi po ninyo na nagdidikwat ng pera ng sponsor itong si Presbyrador. Okay? So yan po yung ating opinion tungkol po sa issue at abangan po natin ang mas detalyado na impormasyon tungkol po dito at kung ano po yung kahihinatnan, kung ito bang kung ano po ang magiging agreement po sa taong nakagalaw ng pera, kung siya po ay ibabalik na lamang po, kung may pamamaraan po siyang maibalik ang pera, pero napakahirap pong isipin mga Kalingap na malaki po yung perang involved, kaya napakahirap pong basta na lang ibalik kaagad-agad. Kasi alam po naman natin, oo nga, at OFW po dyan sa Kuwait, yung taong sinasabihan po nila, pero magkano lang po naman ang sahod po ng isang ordinaryong domestic helper dyan po sa Middle East o particularly dyan po sa Kuwait, hindi kaagad-agad maibabalik sa halaga ng pera na hinahabol po ng mga members ng EDSI. Okay? So hanggang dyan na lang po na tayo mga Kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At siyempre, muli pinapakiusapan po kayo na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli,
Sa mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.